Magalak ka! Mapagpalang araw ng Sabado, kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santo Domingo de Silos. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Manalangin po tayo at magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Nang ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng na idulog na sa isang lalaki sa lahi ni David na ang pangalan ay Jose at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, Aba, puspos ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasayo. Sa mga pangungusap na ito, si Maria ay nagitla at pinagdili-dili ang kahulugan ng gayong bati. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Tingni, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama, at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at walang katapusan ang kanyang kaharian. Winika ni Maria sa anghel, Paanong mangyayari ito? Kayong wala akong nakikilalang lalaki. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang ipanganganak ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mong si Isabel ay naglihiri ng isang lalaki sa kanyang katandaan, at yaong tinatawag na baog ay nasa ika-6 na buwan niya, sapagkat sa Diyos ay walang bagay na di mangyayari. Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang gulat lang ni Maria sa bati ng anghel, Magalak ka, puspos ng biyaya. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Hindi pa siya natatauhan, ay sumunod pang shocking na balita. Maglilihi at manganganak siya ng isang lalaki na tatawaging anak ng Diyos, na magiging dakila at maghahari sa buong Israel hanggang sa walang hanggan. Pangangalanan siyang Jesus, na ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Lalong nagulumihanan si Maria. Paano ito mangyayari? Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sapagkat walang imposible sa Diyos, paliwanag ng anghel. Siguro naisip ni Maria, siya, isang dalagang hindi pa kasal, magbubuntis. Paano niya ito ipapaliwanag kay Jose at sa kanyang mga kamag-anak? Malaking kasalanan at kahihiyan ito para sa mga Hudyo. Paparusahan siya, babatuhin hanggang mamatay. Meron siyang dalawang choices. O tanggihan ang utos ng Diyos para hindi magulong buhay niya, o tanggapin ito kasama ang lahat ng hirap, kahihiyan at panganib sa kanyang buhay. Naniwala si Maria na tutulungan siya ng Diyos. Hindi niya alam kung paano, ngunit nanalig siya at buong pusong tinanggap ang kanyang misyon. Kapanalig, ikaw, meron pang isang bagay na pinagagawa ang Diyos sa iyo na hindi mo pa nagawa dahil mahirap? Kasi mapiperwisyo ka, mabawasan ang iyong ari-arian, hindi ka sisikat. Ituon mo ang iyong mata kay Maria. Naniwala siya, nanalig sa Diyos, at sa kanyang oo, dumating si Jesus ang kaligtasan ng mundo. Ang bawat isa sa atin ay may misyon na kung tatanggapin at gagampanan natin ay magdadala ng kaligtasan sa iba. Panginoong Jesus, turuan mo akong manalig tulad ng iyong dakilang inang Maria. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita.
Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, tulungan mo kaming makapaghanda sa pagdating ni Kristong iyong anak. Naway maratnan niya kaming naghihintay na nananabik at masayang nagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.